nila. Ang ginagawa ko para ma-memorize ko, I write it down like this. So, nagre-rewrite ako ng script ko. Lalo na pag mga heavy scenes, sinusulat kamay ko siya para pagdating ko sa set, kahit papano, medyo nakahanda na ako dun sa mga mabibigat na eksena na kinukunan. Lalo na kung mga gusto nyo talagang mag-artista, kailangan nasa puso nyo. Tsaka talagang mamahalin nyo. Bahay ko rin naman to Sige, ayoko naman talaga ng gulo Ayoko rin mag-away tayo, kuya. Sige, Dolores, kahit tapusin na lang ng buwan. Kahit kalahati lang yung bayad, malilista ko na lang. Since hindi namin natatanggap ang script agad, nabibigyan naman kami ng side script sa phone, binibigay nila. Ang ginagawa ko para ma-memorize ko, I write it down like this. So, nagre-rewrite ako ng script ko. Lalo na pag mga heavy scenes, sinusulat kamay ko siya para pagdating ko sa set, kahit papano, medyo nakahanda na ako dun sa mga mabibigat na eksena na kinukunan. Lalo na kung mga confrontation o yung mga 5 pages, sinusulat ko siya talaga. Kasi hindi madali yung mag-memorize ng lines, hindi rin madali na humugot ng emotions. Tapos kapag ka medyo nagmamadali ka na, medyo pressed for time, kailangan talaga handa ka emotionally, physically, at saka dapat talaga yung mabilisan, maka-adapt ka dun sa sitwasyon kung anong meron. Yun nga, pag nagmamadali, dapat handa ka. Pag kailangan tapusin agad, dapat prepared ka. Yung ganun ba? Kaya I make it a point na nag-homework ako. Yung mga mahihirap na eksena, sinusulat kamay ko. Alam mo, parang hindi ka naman makaka-prepare physically. Yung emotionally talagang mahirap umiyak. Sabi ko nga dun sa Red Wedding na yun, parang sa isang eksena sa torture scene, 3 oras ako umiiyak ng tuloy-tuloy. Kaya kahit parang set up sila, hindi ako tumitigil kasi mahirap bumuelo ulit para sa emosyon, di ba? Kaya parang nakafocus lang ako sa dapat ko pang tapusin. Hanggat hindi tapos yung eksena, hindi ako bumibitaw kasi nga napakahirap. At ayoko naman na, kasi minsan wala nang time to prepare. Parang kailangan na nating tapusin to, mag-uumaga na, o kailangan na matapos na agad yung eksena, ang dami pang kukunan, gano'n. Kaya ako, I make it a point na sa sarili ko na lang responsable na ako na nakaprepare na talaga yung puso ko, yung isipan ko sa mga gagawin ko. Even for the day, bago pa ako pupunta ng taping, handa na ako na mabigat ang araw ngayon. Alam ko na hindi ako makakapagpahinga in between. Kailangan ko talagang ihanda na lang yung sarili ko. Kasi mahal ko naman yung trabaho ko. Hindi naman ako pupunta sa trabaho ko na hindi ako handa. Mahal ko yung trabaho ko, mahal ko mga kasama ko, mahal ko lahat ng nasa set namin kasi hindi naman ako isang tao lang. Hindi tatakbo ang isang trabaho na ako lang. Lahat kami, teamwork kami, lahat kami nagtutulungan, lahat kami sama-sama na naghihirap, nagtutulungan, nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Wala, mas madali naman yun kahit yung konting adjustment. Wala naman masyadong at least handa na yung utak mo kasi nakapag-prepare ka na rin naman. Kaya medyo, pag konting adjustment, wala namang problema. Mas okay po sa Oo, mas okay naman din yun sa akin. At saka alam mo, masarap katrabaho yung mga katrabaho mo na kapalagayan mo na ng loob. At saka parang pamilya na kami dito. May magkamali man, merong ganito. Yung bang natatawa ka na lang, yung nagiging biro na lang, yung ganun ba? Kasi kung hindi mo kagaanan ng loob yung katrabaho mo, baka iba mainis sa'yo. Sa amin walang ganun. Sa amin talaga, mahirap ang trabaho pero dahil masaya kami, masaya pa rin ang trabaho para sa amin kahit mahirap. Wala, makikipagkwentuhan ka, tatanungin mo na lang yung mga tao kung kamusta. After a while, yan, kwentuhan na ulit, chikahan na ulit, yan, kain konti, yung ganyan. Ganyan lang, mabilis lang naman. Alam nyo talagang hindi madali ang trabaho namin.
kung gusto nyo talagang mag-artista, kailangan nasa puso nyo. Tsaka talagang mamahalin nyo. Siyempre, nung nagsisimula ako, hindi naman ganito yung dedikasyon ko, hindi ganito yung pagmamalasakit, hindi talaga full yung buo yung puso mo. Pero habang lumalaon sa edad kong ito, mahal na mahal ko yung trabaho ko at saka talagang ito na yung buhay ko. Kumbaga, kung ito talaga yung gusto nyong gawin for the rest of your life, talagang mahalin nyo dapat. Hindi lang ang sarili nyo, hindi lang ang katrabaho nyo, lahat ng bagay, lahat ng nasa paligid nyo, at saka hindi lang din ang sarili nyo iisipin nyo, yung mga katrabaho, magtutulungan kayo, magdadamayan kayo, tapos yung dapat kikilalanin nyo rin yung mga tao, yung para nakikilala nyo ang isa't isa. Hindi lang hanggang sa taping, pwede rin naman kayo mag-bonding outside of the work site, yung dun sa mismong work location nyo. Pwede kayong kumain sa labas, get to know each other, na makapag-bonding kayo. Yun, importante yun para sa akin, para nakikilala nyo rin yung pagkatao ng mga kasama nyo. Kasi, ang para sa akin, ang importante talaga, relationship. Yung makilala mo ang karakter ng tao, tapos magkaroon ka ng relasyon sa mga katrabaho mo. Hindi lang hanggang taping, kahit pagkatapos ng trabaho, magkaibigan pa rin kayo. Para kung may pangangailangan siya, may pangangailangan ka, meron kang matatakbuhan, meron kang mabibigyan ng payo, makakatulong ka. Siya rin, baka meron siyang maipayo sa'yo, malay mo na may pinagdaanan siyang gano'n, makatulong din siya sa'yo. Kaya, importante na talagang lumalalim ang relasyon nyo sa isa't isa, sa mga katrabaho mo.